Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kayo po ay nanonood ngayon sa ating Lovestruck Podcast. Ako pong inyong lingkod, Kuya Ronald. At sa pagpapatuloy po ng ating first season. First season. So narinig nyo na po yung ating unang usapan about pananampalataya at politika. So now is the time for us to focus more sa mas, sabihin natin, mas bread and butter issue. Yung mas nararamdaman, no? At palagay ko maraming nakakaramdam pero hindi pinag-uusapan. And that would be the issue of mental health, and we would focus more on the issues ng mga kalalakihan. Kasi marami sa atin hindi nararamdaman yung mga issue ng mga kalalakihan kasi hindi pinag-uusapan. At sabi nila, no, may attitude ng mga kalalakihan, talagang ayaw nilang pag-usapan. So sasamahan tayo ngayon. Yung first group po, sila po yung mga Lovestruck Movement pastors na mas lubog sa ministry. Ito, kakaiba po itong grupo na ito. Hindi na sila pastor, sila din ay mga counselor. So I would like you to meet yung ilan sa mga bumubuo ng Shalom Counselors. Alam niyo po, just to give you an idea, meron pong counseling arm ng Lovestruck Movement at sila po ay bunga ng edukasyon. Well, shout out sa aming school, Alliance Graduate School. Sila po ay graduate ng counseling. Lahat po ay mga Masters of Universe. So may master sila sa counseling. At ngayon po, makikilala nyo na sila. Meron pa rin po kami may ibang kasamang counselor. Pero next time po, ipapakilala namin sa inyo sa podcast na ito. Okay, isahang ano na lang. Bugahan na lang. Nandito po lahat sila. Yan. O, buksan na natin yung ating mga mic at tayo bumati, mga kapatid. Yan. Unahin natin yung mas, mas bata. O, Pastor Darwin. Ikaw na muna. Hello. Hi, maraming salamat, Pastor Ronald. Thank you so much for having me here. No? Thank you for this opportunity to serve sa pamamagitan ng podcast na ito. No? Ako nga pala si Pastor Darwin, no? Isa sa mga counselors ng Shalom. And ano rin, no? So basically, I also am a full-time facilitator. So I am a transformation facilitator sa Vanguard Transformation Partners. No? Sa marketplace ministry, and also part-time, no? Nagtuturo din sa Phoebias College of Bible. Yan. Yeah. Sige. So nakalagay lang dito mga Darwin, Chad, J, pero mga pastor po ito mga to. Oh, Pastor Chad, galing pa to sa ano? Saseta pa to galing sa maulang bahagi ng Western Philippine Sea. Okay, Pastor. From Zambales po tayo, no? At hello sa inyong lahat. Salamat Pastor Ronald sa pagpapa-unlock, ano? Magandang usapan ito mamaya, no? Excited kaming lahat diyan. So, yeah, binabati ko rin yung mga lahat ng mga nanonood. At syempre, unahin nating batiin yung aking misis si Joy. At, yun. At yun ang kalilimutan. Oo. Tsaka yung dalawang anak ko. Nga pala, ba't di nyo binati misis mo? Mamaya, Pastor Darwin, batiin mo. Pastor Chad, bati mo na. Pati mga chikiting. Oo. Yun, ito yung dalawang aking anak na binata na yung panganay ko eh. Mag-13 na si Ethan at si Yael na 6 years old. So, yan. Dito kami ngayon sa Zambales. Nag-move kami sa Zambales last January para tumugod sa tawag ng Diyos na mag-church plant at the same time ay tumulong sa isang simbahan dito sa Dasol, Pangasinan. No? Kila Pastor PJ de Lima, kay Pastor PJ. Okay. At ngayon ay nasa pa rin tayo, pagkatawag ng counseling, school counselor tayo sa Alliance Graduate School. And also, nagpapa-unlock din. Hindi ka tinatantanan, Pastor, ano? Hindi ka tinatantanan, eh. Kahit saan ka mapunta, talagang... Oo. Kahit saan tayo mapunta, tayo ay maglilingkod as counselor. Kasi maraming kailangan matugunan, no? Lalo na sa mental health, ay grabe. Ang dami na nating nakausap, ang dami na nating katulungan sa biyaya ng Panginoon. At marami pa. No, marami pang matutulungan. Amen. So, ayun. Yeah. Also dito sa Shalom Counselor ay tayo sa pagka-counseling ay kasama rin tayo, no.
tumutugon sa ganitong pagsiserve. Ayun lamang. No? Salamat. Amen. Yeah. Pastor Darwin, wala kalimutan kang batiin. Oh. Of course, yan. Binabati ko rin ang aking misis, no, si Sister RR, no. Nandun siya ngayon kasama niya yung anak ko ngayon sa kabilang Yun. room. Pero yeah. So, thank you for the Happy support. Father's Day pala ha. Malapit na. Ayaw nga, Happy Father's Day. Kami ni Pastor J, marami kaming anak sa church. Pastor J, ikaw naman. Yeah, okay, shalom. Ayan, pinagpalang sandali o gabi. Anong time nyo man kami kasama, shalom. So, Pastor J, muli, no? Now, wearing a different hat. No? Kasi baka nakita nila yung isang podcast natin, so ito, ibang hat naman, So, full-time pastor sa Church So Blessed International dito sa Taytay. 20 years na this year is my second decade bilang pastor. At also at the same time counselor, relationship and marriage counselor. Although nag-handle din ng individual, pero itong mga nakaraang mga buwan more on marital counseling ang pumapasok. Parang doon ko gusto mag-focus, no? Kasi tingin ko isa yun sa makakapagpalakas ng natin, tipunan. Stronger marriages will result in stronger healthy families. Yan. So, yan, kasama tayo dito. Yan. Pastor, bati sa misis. Opo, pinabati ko yung aking best half kasi ako yung better half, siya yung best half, si Len. Siya yung nag-ayos nitong aking background, kita niyo naman. Background. Asikaso niya yung ating podcast. Pinabati ko rin siya sa conclusion ng kanilang BBS kahapon. Twice a week yan lumalabas. Maghapon, Tuesday, Thursday. Yan. At siya yung head ng aming Christian Education Ministry sa church. Yan. So nice. Palad ang pinagpala ang katuwang. Yan. So, yes. So magpala tayo sa ating mga pastor, best half ba? Best half. Ako yung better lang Better lang. Ayoko sa may ex-girlfriend. Nagugulat yung audience pag sinasabi ko. Kasama ko yung aking ex-girlfriend. Nagugulat sila. Bakit may kasama si pastor? Although grammatically wrong yung pastor Kasi best more than to yun. Anyway, tsaka natin pag-usapan yan. Grabe, grammar Nazi na tayo. Okay, so akin, mabati rin ang aking misis. Ang totoo niyan, inaalagaan ko si misis ngayon. So, kung maririnig mo to, siguro by the time marinig mo to, magaling ka na. So kasi naipon yung ating kapaguran, so papahinga siya ngayon. At I hope she would recover, speedy recovery. Si Ate Gigi, na siyang aking fashion designer, ano pa ba? Yung aking taga-timpla ng kape. Lahat na. Imagine, tayo mga pastor, dami tayong mga ginagawa. Kaya sabi ko nga sa mga kabataan, lalo na sa mga youth ministers, hindi na basta-basta pipiliin yung magiging partner in the future. Kasi kailangan katuwang nyo na sa ministeryo. Pag walang interest sa ministry, ay delikado yan. You would grow apart. You would not grow together. You would grow apart minsan. So, isa yan sa kukonsider ninyo. Well, hindi naman yung topic natin ngayon. So, punta tayo sa ating topic. Mga pastor, ready na ba kayo? Maraming mga pagkakataon na nagkakaroon ng issue, sa ating mukhang nag-brownout pa Pastor Chad. Nag-brownout sa inyo, Pastor? Brownout sa amin, pero meron na. Meron na ulit. Meron na. Rock. Ito, napakaganda ng podcast natin. Ito, nare-record natin. Sa ating mga nanonood, ganito ka-natural yung aming podcast. At ayun na, problema kapag kala ko biglang sorry for the term, parang ba-rapture si Pastor. Parang nag-horror bigla yung natin, podcast natin horror pala Okay, so balik tayo dito. Okay na Pastor, we will start from our experience. Bilang mga youth pastors, counselors, siyempre, aminado tayo, dumadani tayo sa mental health issues. Maring hindi disorder, pero more or less we struggle with a lot of mental health issues. In your case, anong usually dinadaanan ninyo? Just to be I would say just to inform yung ating mga nanonood,
na ano yung madalas dinadaanan in our case. No? Sige. Pwede magsalita kahit sino. Sir Darwin, sige. Wala sa pinakabata. Well, Tama ba? okay. Sige, no? Mental health, siguro common sa kagaya nating mga naglilingkod sa Panginoon eh. Of course, number one, hindi na naman yung managing and handling stress eh. Pero sometimes, it could lead to burnout, no? Kapag hindi talaga napabayaan, no? Or pag napabayaan yung ating mental health, no? Another, siguro, bukod dyan, minsan parang we also have that tendency siguro of isolation, no, as a response to with too much handling with people, no, sa people ministry lalo na, no, sa ginagawa natin. Sabi nga nila even yung counselor's job is lonely, no. Medyo yun yung isa sa mga bagay na kailangang bantayan, kaya importante talaga na meron ding mga accountability na ganito. Yeah, that's true. Ikaw, Pastor Chad. Ano? Sugsugan ko na rin yung sugsugan ko na rin yung sinasabi ni Pastor Darwin, pero totoong-totoo naman talaga that most of us, Pastor, ay yung unmanageable talaga na stress. Minsan nakala natin okay lang lahat eh, pero meron na lang araw o umaga na biglang babagsak. No? Kasi dahil sa sobrang ginagawa sa church, so yung stress ay hindi na ma-manage. Kaya nabu-burn out. Kaya napaka-importante talaga na yun, mamaya baka mapag-usapan natin ng self-care, no? Kasi yan ang isa sa nakakalimutan talaga sa pagpapastor. Traditionally, kapag hindi ka, pag nag-absent ka o magli-leave ka sa church or magpapahinga ka, ang tamad-tamad mo na, no? Oo. So, parang bawal absent. Bawal na ma-absent kung pastor ka, no? Pero kailangan pala 'yon, mas lalong na-burn out kapag walang pahinga. Kaya isa yan. At also, isa pa siguro nakikita ako ay yung overthinking. We overthink lalo sa mga gusto nating ma-envision sa church, sa mga members. So, isa yan, overthinking, no? Na nakikita kong issue rin, mental health sa mga pastor sa ministry. Yeah. Okay, dalawang points na siguro yung burnout. Then overthinking. Pastor Jay, in your case. Sa case ko naman, tingin ko isang challenge natin mga pastor is baka may mga na-overload tayo, no? Overloaded na sa task. Kasi tayo yung iba kasi parang CEO na sila, then sila pa yung finance minister, sila yung nag-iisip ng kaperahan, tapos to the point na counselor pa, tapos sila pa yung preacher, and tapos asawa din yan, di ba? Kumbaga ang daming roles and so yun, pwedeng overloaded, and ang taas din ng expectations ng congregation ba, kumbaga. Sa amin, kwento ko lang, tuwa yung mga youth namin, mga bata, pag natatalo ako sa laro, chess, Uno cards, may isang nag-comment nga na bata doon na Uno cards, sabi, natatalo din pala si pastor. So tingin nila sa atin invincible. Tapos sa ngayon ang kinalolokohan, Masters nga pastor, Masters of the Universe. ang kinalolokohan niya yung chess, no? Ngayon ang pinaghahandaan nila hindi yung ako yung tingin nila tonto pag natatalo. So makikita natin iba yung moral ascendant sa tingin talaga sa atin. It at one point can be an extra burden din sa atin. Although di ba we do not live by other people's expectations naman, hindi mahirap din yun pero yun, so sa akin yun, ang isang baka may mga minsan may unnecessary burden din, di ba? Kasi may mag-open up, no? Halimbawa, may na-aksidenteng magulang, yung bata, ngayon isipin paano makatulo pa, ito lang yung kaya namin ma-extend Kumbaga, yung feeling of helplessness, dahil nga yun, pati yung burden kasi, no? So yun ang nakita kong isa as a pastor. Add on yun kala sinabi ni Pastor Darwin saka Pastor Chan. Yeah, so overthinking, overworked, at
underpaid. Hindi nyo nabanggit. Although may expectation na gano'n, di ba? Ito, again, I'm talking from my experience, maraming hindi nakakaalam nito. So, papaalam ko na rin. Ang ministry kasi namin, I have a small community na usually ang inalagaan namin mga kabataan, tapos yung mga pamilya nila, and also pag tumanda na yung mga kids namin, diretso na sa kids. Hindi alam ng marami na marami mga pastor, they do it really for the ministry. Kaya meron silang ibang trabaho, mga bivocational. Kasi kung tatanungin ko kayo ngayon, sa amount na nare-receive ninyo sa church, kaya mo bumuhay ng pamilya. Di ba? Hindi kakayanin. Marami sa mga churches, siguro mayroon silang pagtanaw na pagpastor ka, of course, di ba? May mga projection iba, mga nasa mega church perhaps, na may talagang salaried. Pero ako, estimate ko lang naman. I think more than half of the churches sa Pilipinas, ang mga pastor sumusweldo baka less than minimum wage pa. So in my case, nilagay ko na sa utak ko, nasa ministry ako, hindi para kumita, dito ko kunin yung bread and butter tsaka yung main salary ko. Kaya I do teach. Nagturo ako before eh. Tapos ngayon, I do speaking engagement and also may mga side hustle tayo na mga counseling. Kasi hindi na side hustle kasi na natin yan profession na natin. Pero kung aasa ka lang sa sweldo mo, sa salary ba tawag sa inyo yun? O honorarium? Allowance, sa amin allowance. Love gift. Allowance pa. Love gift lang. Love gift pa. Malabo eh. Siguro Pastor Ronald, bigay lang siguro akong isang reality, lalong-lalo sa amin dito sa probinsya. Kasi magkaiba yung sa city, no? Kaysa sa probinsya. At mas I think mas malala dito na talagang ang sahod ba o tinatanggap ng isang pastor dito ay kasi talagang mababa. Salamat na lang sa mga members na generous, nabibigyan ng gulay, bibigyan ng bigas, ng pastor. No? Malaking bagay na rin kung tutusin. Pero kung in terms of financial, talagang sobrang baba. Kaya may mga kaibigan tayong pastor dito na nagtatrabaho talaga sa mining, ganon. Nagtatrabaho na talaga sa labas. Monday to Saturday, tapos magpipreach ng Monday to Saturday, tapos magpipreach ng Sunday. So talagang pukpukan. May kilala ako. Paguran. May kilala ako, pastor, mga nagka-tricycle driver pa talaga. Tapos construction. Yes, opo. Totoo yan. Ganun talaga para mabuhay. Kaya, honestly, isa ito sa nakita ko rin, kasi sabi nga ni Pastor Jay, pag nasa ministry ka minsan, naranasan ko rin yung simula kami. Ikaw ang preacher, ikaw ang gitarista, pag wala si business, ako magpapakanta. Lahat ikaw. Well, of course, may period ng ministry, ganun nagsisimula eh. Kaya mahalaga rin, honestly, siguro, pag-usapan natin mamaya, ihanda rin natin yung ating mga ministry, buhay, para hindi lang tayo lahat sumasalo. No? Kasi ang hirap nun, parang ikaw lahat pasan mo ang daigdig. Okay? So, overall, ito naman, lahat hawak mo eh. Lahat hawak mo. Ito, pastor, mas personal ito, mga pastor. Nasabi nyo na yung mga bagay na gano'n na naranasan ninyo. Ano naman ang magiging, paano kayo nag-cope more or less sa mga issue na ito? You can cite an anecdote perhaps, pero no private details. Na talagang sumadsad ng mental health ninyo. Siguro doon tayo muna magsimula. Meron bang period ng inyong buhay, ministry, na talagang nasabi nyo, parang, tutuloy ko pa ba to? Yeah. Palagay ko may mahabang experience na, Pastor. Oo, yun. Yung mga tipong, Lord, talaga ba tinatawag mo ko dito? Dumating ka sa punto ng si Elijah na sabi, Lord, kunin mo na ako. Mga ganun. Sige. Ako ba pinakamatagal pa si Pastor Ronald? Ito na pinaka-veterano. Hindi. May time, sa tingin ko, dumarating yung time na kasi computer engineer ako by profession. And 10 years ako sa corporate. Then, yung unang 3 taon ko ng pagpapastor, bivocational. So, sales and marketing head ako noon sa isang Christian publishing. Kaya may sweldo. Pero noong 2009 yun, nag full time ako. Doon mo naramdaman yung grace ni Lord.
nararamdaman ko yung minsan napapaisip ako na yung 'di ba tayo nag-uuwi tayo ng minsan ng problema pa sa bahay, 'di ba? Unlike yung sa kumpanya, halimbawa ako may ginagawa akong project, pagpatak ng 5 o'clock, may iwan na yun doon. Uwi na ako. Or kumbaga kung may project kung kailangan ko mag-overnight, bayad yun, 'di ba? Sa company, bayad yung problema mo. Minsan naisip ko mga yung mga dinadala kong sama ng loob nila sa akin, mga ganun. Ay, nako. Kaya napapagano na lang ako. Minsan Hindi bayad yung pastor, hindi bayad yung sama ng loob. No? Iniisip ko nga buti kayo, nasermonan kayo ng boss nyo, bayad Pero nagre-repent sorry Lord. Kasama yung sa fine print nung when I answered the call, vocation kasi to, di ba? Hindi naman profession. Ayun. So pinapaalala ko lang, ano to, bokasyon, hindi to profesyon, no? Tawag. Ayun, so hinga ng malalim, open up sa misis. Yan, tapos kung may mga peer group, yan, ganun. Pero ang pinaka-challenging sa akin so far yung last year mid-year last year up to sige, pastor, buhos mo lang. Ito tong early this year ang dami, no? Kasi naramdaman ko yung burden ng yung pressure ng sabay-sabay nag-aaral ka, full-time pastor ka, tapos may family ka pa, di ba? Mister ka, di ba? May duty ka rin sa bahay, mga ganun. Napansin na nga nung counselor ko yun naalala ko. Sabi niya, hindi ka naka-sabbatical. Walang option po. So na-concern siya, pinakita niya yung concern. Kaya sabi ko, no choice. Mukhang kaya naman. No, kasi nag-aaral ako, buti nga nakaraos na doon sa isa sa diploma. So isa na lang na mabigat na. So yun, naramdaman ko yung stress. Hindi ko alam nag-subtle depression na ako. Subtle depression. Paano subtle depression? Yung procrastination pala isa yun no? Procrastination. Tapos naka-brain fog ka na. Nakatingin ka lang sa laptop, wala kang maisulat. Mga ganun. Yan. And it's by God's grace and siguro pinagpahinga ako ni Lord sa ospital nung nagkasakit ako ng January. Nakapag-isip. Mahirap na pahinga yun, magandang pahinga sana resort. Kailangan sa ospital pa, no? Kapag-isip-isip, na tingin ko yun. So, hawak mo ang bills, pastor? Hawak ang bills ni Lord, pero tingin ko yun yung pinaka, wake up call na may na ng immune system, apektado ka na. Kasi bumaba na yung immune system, kaya tinamaan na ng sakit na kailangan. So, ang akin, aral yun na yung katawan natin nagpapaalala yan no, nagpapaalala sa atin kailangan ng pahinga. Mas mahirap pag binaliwala natin pero sa tayo magpahinga, pero sa magpahinga sa ospital. And isip-isip na yung mga hindi kailangan na burden wag mo nang yun yung sa akin. Yes. That's nice. Grabe, mabigat din, pastor. Kaya sigondahan ko na rin. Pastor, dahil buhos hindi naman lahat. lingid. Ito na yung pagkakataon, buhos yun na yan. Sa akin, hindi naman masalimuot, pero talagang may time na I want to give up also sa ministry. Nung time na siguro hindi lingid sa atin dito, tayo alam natin, si Mrs. nagkaroon ng breast cancer ng 2021. Yeah. 2022 is the whole year ng 2022, talagang grabe yun. As in, that time, kaka-umpisa ko pa lang doon sa church sa Quezon City, sa Philadelphia, Christ-Centered Fellowship, kay Manong doon, manunod si Manong doon. Kaka-umpisa ko pa lang doon. At si Mrs. ay na-diagnose ng breast cancer. So, and also, siya rin yung, nasa secular din siya rin yung nagtatrabaho. At in that time, ang work ko lang ay talagang pagpapastor. Tapos wala, by faith talaga, as in, saan kami kukuha. Tapos nandyan kami sa Caloocan nakatira. So lahat ay kailangan, may pa kaming 2 bata. Maliliit pa yung mga bata noon, parang 2 years old pa lang yata yung bunso namin. At may mga bills, may mga kailangan bilhin, mga necessities, And wala kaming kapera-pera.
pang pa-opera, pang chemo. Noong 2022, chemotherapy yan, the whole year. Sabi ko, Lord, ano ba to? Kailangan ko na yata magtrabaho secular. Wala na to eh. Parang, saan ako kukuha ng panggastos dito? Saan ako kukuha ng pampakimo ni Mrs.? Talagang grabe eh. As in, talagang dinaan talaga ako ng Panginoon sa testing na, ano ba to Lord? Kakayanin ko ba talaga to? Talagang sinubok. Talagang ayoko na. Parang magtrabaho na tayo sa secular para mabuhay ang pamilya. Pero sa biyaya talaga ng Diyos, as in talagang walang ibang pinagkatiwalaan kundi ang Diyos lang. Miracle talaga ng Panginoon for the whole 2022. Walang trabaho si Mrs. at ako ay by faith lamang na kakapasok dun sa church, na wala pa talagang salary, love gift lang talaga. So, paano mabubuhay yung ganon? Pero grabe yung biyaya ng Diyos kung paano kami provide ng Panginoon yung pangangailangan namin that time. So, yun yung down moment ko as a pastor. As in, Lord, paano to? Di ba? Parang asawa mo may na-diagnose ng breast cancer, magpapakimo, operasyon. So, grabe yung testing ng Panginoon. Pero, the Lord is good, the Lord is great, and He is faithful. He provided lahat. That 2022 down moment, nakaranas ng sobrang down na down, pero ito tayo ngayon, ginagamit pa rin ng Diyos. Yan, hallelujah. Palapakan natin si Lord doon. Salamat sa testimony, Pastor Chad. Pang maalaala mo kaya. Akala ko testimony yung pinag-uusapan natin. Sunod, offering na. Offering. Let's have an offering po. May GCash number po si Pastor Chad. Well, ang totoo niya, Pastor, as much as we would like to interact during those times, talagang pandemic pa noon no? Ang hirap magkita. Yes, opo. At the same time, talagang lahat tayo may sarili-sarili mga crisis na pinagdaraanan. Pero you were covered in prayers, Pastor Chad. Nung nalaman ko yon, honestly, sabi ko, ako nagkasal dito sa dalawa. Lord, kayo bahalang magsalba sa kanila kasi talagang trivia lang. Ako nagkasal ka na, Pastor Chad, pati kay Ate Joy. So, kami ang unang kinasal nyo, Pastor. Kami. Yes, nagkataon kayo pa. Supposed to be yung iba, pero sila yung unang Anyway, so ang punto, lahat tayo may mga silent battles na minsan di alam ng iba. Ayun ang problema sa maraming mga mga lalaki. Ang problema natin. And also, dagdagan ko lang, Pastor Ronald, that 2022, as in, hindi naman sa pride, Pastor, pero halos walang nakaalam niya. Talagang halos hindi namin pinaalam. Kasi talagang pananampalataya lang sa Lord. Na akala nila, pagpunta namin sa church, wow, they are, parang alam mo yun, they're good, parang jolly, parang okay lahat, na kahit si Mrs. ay kalbo. Pero parang akala nila okay lang lahat. Yun, ba't nakalbo, di ba? Oo, alam nila na may pinagdadaanan. Pero napupunta kami ng church without mask na we are down. Hindi ganun eh. Pinapakita talaga namin that we have God. And despite of this crisis na pinagdadaanan namin, we have joy. Kaya nga, I have joy. No? You have joy. Joy of the Lord, saka si Joy. Galing. Yeah, yung biyaya ni Lord. Nice. Salamat doon. Si Pastor Darwin naman. Buhos mo tayo. Oo nga eh. Ako tuloy na paisip, no? Sabi ko kasi parang ako lang po yata hindi talaga full-time as a pastor ng church, no? So, associate lang ako. But anyway, so siguro, in another sense, medyo mahirap din kasi nga yung kung by vocation. So, syempre, parang more on, ako yung hindi talaga nanghihingi or tumatanggap ng support din mostly, no? But, yun nga, I'm using my job din siguro to be able to give also to the church. But, yeah, pero I think yun yung mas mahirap, no? Yung pivot na mas maraming hats na wini-wear. So, kanina parang, kanina iniisip ko, ano kaya i-share ko mga experience itong mga kasama kong pastor
batikan, no? Parang sa akin, no? Sabi ko, siguro sa akin yung pag-i-split ba nung ano, na-split minsan yung, hindi naman splitting of the ego, no? Pero na-split ba yung hats na wini-wear ko? And I think that also wears me out, di ba? Parang ang hirap na ang dami Yeah. mong ginajuggle, no? And I think setting that healthy boundary also. Ano ba yung mga ginajuggle kong bola na, ano ba yung crystal ball dito, tsaka rubber ball, no, na pwede mong i-drop. So, ganun din, siguro, isa sa mga pinakamatinding pinagdaanan ko rin before nun. Yung sabay-sabay din, no, na pangyayari. Kapag kasi nagsabay-sabay yung work, yung ministry, tapos family, no? Lalo pag family, marupok na ako eh. Parang, Lord, ano na gagawin ko dito, no? Paano na to, no? So, it's a dead end for me, eh, no? And, sa akin, siguro talagang pinaka nakatulong sa akin, importante sa akin yung journaling eh, yung talagang writing things down, no? Kasi yun nga, sa dami ng pinagdadaanan, no? Kaya sabi ni Pastor Jay kanina, pag napagalitan ka minsan sa work, tapos meron ka pang dinadalang problema, tapos dati nun, nang nag-aaral pa tayo sa AGS, parang ganun din, no? So, ang daming pressure. And when you're pressed on every side, you have nowhere to go, no? Just look up, no? Parang sabi nga ni Pastor Chad, no? And making sure lang din to process things talaga, no, as you go, no? Kasi sa dami nga ng ginagawa, no, and accountabilities na ano, no, importante din yung parang bits and pieces of taking time to process things before sumabak ulit, no. Yeah. Para naalala ko yung ano, sabi ni David, no, ganun din, he was pressed on every side, no. Nung nagbaliw-baliwan na siya dun sa kaharap ng mga kalaban, tsaka yung mga kakampi niya, no. He encouraged himself in the Lord, no. So parang naalala ko lang, no, pagka baliw na baliw ka na, no? Sa lahat ng sitwasyon, no. Papatayin ka na ng mga tao mo kasi failure ka sa paningin nila. Yeah. So talking about Pastor Darwin, yung mga sa'yo journaling. Yeah. I'm just wondering, curious, paano yung ibang pastor, paano nyo na manage na maayos yung inyong issue? Anong naging, hindi naman scapegoat, no? Pero parang pangpakalma ninyo. Kaya kayo nakasurvive. Of course, alam natin, it's all about our relationship with the Lord. Pero may mga practical steps kayong ginawa. So for the benefit ng mga nakikinig sa atin, ano yung mga tried and tested practices ninyo? Sa akin pas malaking bagay yung we observe Sabbath. Ibig sabihin yung i-honor yung ako ino-honor ko talaga, very precious sa akin yung rest day Monday. Rest day Monday. Before maging pastor kasi talagang naniniwala ako na may time na wala kang gagawin. Kasi para ma-debrief, ma-detoxify. Yan. Ang ginagawa ko, ganun kain ako sa McDo ng breakfast. Wala lang, andun lang ako. Wow. Tapos nakikinig lang. Ganun lang, pag Monday or para lang tapos throughout the day, talagang walang ministry related na activity, walang babasahin na related sa school. Miski yung papanoorin nga, pinipili ko yun, hindi ka na mag-iisip eh. Yung tatawa ka na lang. So walang detective stories, yung mga detective, yung mga tipong Inception o kaya mga Knives Out. Mga Knives Out. Sinong killer? Yun yung tapos syempre malaking tulong yung natin, yung discipline natin ng yun nga kay Pastor journaling at yung devotion. Actually, sa akin one thing that made me pull through, yung mga binabasa ko, parang sa akin itong mga to, mga ganon. Pero nung una, binabrush up ko, pero nag-fall into places nung yun nga, nung nag-graduation, yung pala sinabi ni Lord, yung pala yun. Mga ganon. So, holding on to God's promise na, sinabi naman ni Jesus yan John 16, di ba? Marami kayong dadaanan, pero take heart, na-overcome ko naman eh. Yun, yung isang pinanghawakan ko. Lord, napagdaanan nyo na to. Kailangan daanan ko lang, wag kong tambayan. Yun yun. Alright. Okay. Pastor Chad, interesting yung kaso mo eh. Sa dami ng pagsubok, paano mo nalampasan? Importante din, Pastor, yung salamat sa Lord dahil sa ibinigay niyang kabiyak, no, si Joy. Kasi ito pa lahat, communication talaga yung isa sa nakatulong sa amin. Pinaprocess namin dalawa.
yung nangyayari sa amin. Katulad sa kanya, may mga pagkakataon na bakit Lord? Ang daming tanong eh. Bata pa ako Lord. Bakit ako? So, pinaprocess namin dalawa. Kasi talagang lumalabas yung pagiging counselor natin sa pagpaprocess. So, nakakatulong siya kasi nalalaman namin na hanggang sa napupunta kami sa sagot na si Lord talaga at hindi tayo pababayaan ng Diyos. No? Inalaw ng Diyos pero hindi niya tayo pababayaan. So yun yung nakakapagbigay ng kasiguraduhan sa amin, security also na dumaan man kami sa ganong sitwasyon, malubak na sitwasyon ng buhay, pero hindi kami pinabayaan ng Panginoon. So, importante 'yon, no? Kung meron mang nanonood ngayon dito na mga mag-asawa, na i-process ninyong dalawa, mag-asawa, pag-usapan, mag-usap kayo, hindi yung sarilinin mo, hindi katulad isa yan, kung pinag-uusapan natin kasi dito bilang isang lalaki, isa kasi yan sa ego natin no? Na sarilinin natin ang problema, solusyonan natin ito, leader ako ng pamilya, lalaki ako, solusyonan ko to, kaya ko to. Pero hindi pala. Kailangan pala natin yung asawa natin na pag-usapan para mas maging effective, mas maging clear yung mga nangyayari at mas maunawaan. Katulad nun, naunawaan namin ni Mrs. na sa nangyaring yon, talagang glory ni Lord. Si Lord pa rin. So, kaya ayun din sa akin. Bukod sa solitude time, the devotion itself, time mo kay Lord, no? Isa yun sa nakatulong sa amin. We communicate. We talk a lot. We process yung pinagdadaan. Nabanggit mo, Pastor Chad, yung attitude ng maraming lalaki. Do it yourself. Yes. Ayaw magsalita. Tatanungin mo yung iba. Kada nyo sinasabi pag may problema na kayo. Pagtapos na. Usually, ganyan yung nagiging sitwasyon So, frustration din ng mga asawa yon na babae. Kasi ang ating mga asawang babae, parang they are being left out, no? Parang dapat kasama mo ko, no? Resolve ba niyan? Pati di mo ko sinama. Pero sabi mo nga, Pastor, di naman lahat, pero generally speaking, may ganung mindset tsaka attitude ng mga lalaki. Ako na muna, kaya ko to So, well, siguro bago ko makalimutan siguro yung value din, as for me, hindi ko na kukwento yung kahaba-haba yung pinagdaanan ko. Yung latest na libro ko, yung The Struggle is Real. Produkto kasi ng ng mental health issue ko yun through the years. Ang una kong chapter na natapos doon, just to let you know, trivia, yung chapter ko sa burnout. Alam na mga church members ko yun kasi ilang beses ako na burnout. Kasi una-una, I'm a type 1 personality. Doer ako I always want to do things. Parang pag wala kang ginagawa, parang walang saysay ang buhay mo. So, kaya sabi ko, Lord, di ako pwede mag-operate ng ganito. So, ayun ang bunga na burnout. Pero isa nakatulong sa akin, just to share naman, yung mga lessons sa akin. Mahalaga sa akin, may nakakausap ako. Yung tipong I can externalize yung mga damdamin ko. Especially, of course, yung ating mga misis. And then also yung mga pastor. Yung ating mga accountability groups na mga kaibigan. Na minsan, hindi mo masabi sa misis mo, ito sabihin mo sa kanila. At ito, shout out sa aking mga counselors. Sila Ate Tess Gayares, pati si Ate Wilma D. Siya yung naging counselor ko sa AGS. I'm looking forward always. Monday kasi counseling ko sa kanila Monday ng hapon. Sabi ko, kailangan mabuhos ko na. Kasi, di ba tayo, may required counseling tayo sa di ba? So, I always look forward to that. Kasi sabi ko, kung wala pa ako pagsasabihan nito, wala na. Magbabattle up siya, sasabog na ako. Kasi hindi naman lahat pwede natin sabihin sa ating mga misis, tama ba? Lalo na kung issue tayo. Taka misis natin, di ba? So, and also, sa mga membro natin, di ba, may mga issue tayo minsan sa church issues. Hindi natin pwedeng sabihin sa iba yun So, mahalaga na merong tayong nakakausap. So, I recommend sa ating mga nakikinig, if you can have professional counseling na may skill to process you, better. Pero kung wala, edi kahit mga kaibigan, mga kamag-anak na pinagkakatiwalaan nyo. So, shameless plugging. Kami po may Facebook page, Shalom Counseling Service. So, PM nyo lang po kami. At titignan natin kung available itong 3.
Si Pastor Chad, laging available yan. Si Pastor J, mataas ang schedule nito. Pero available din yan. At si Pastor Darwin. And then meron din tayong ibang mga counselor na babae na pwedeng i-refer. Just in case. Kasalukuyan ako nagka-counsel ng mga kabataan sa church. Ang lagi ko siya sabi ganito. Hindi ka pwedeng mag-counsel ng maayos pag ikaw mismo hindi mentally healthy. Yeah. At ayun yung problema sa maraming may ginagawang platform yung kanilang mental health issue. Dapat mag-ingat sila. Napansin nyo ba, di ba, may mga pastor nag-suicide sa Amerika? Mga pastor na yun, nagtuturo about mental health. Kasi ang pinaka-issue ko, honestly, ang concern ko doon, kung may pinagdadaanan kayo, tapos nakikinig kayo ng mga issue mental health, tapos hindi kayo handang saluhin, depende term natin, mababaw ang emotional container ninyo, tapos may mga triggers kayo, baka kayo naman na mapahamak. So, ayun yung pinaka-ano ko. Alright, so, may narinig ko kanina, self-care. Sige, Pastor Darwin, baka meron kang gusto mong dagdag. Maganda yung sinabi mo, Pastor Ronald, no? Na parang yun yan, no? As men and as counselors also, importante na tayo rin pala talaga ay vulnerable and we recognize that we are also in need, no? Kasi parang yun nga, no? Men kasi parang minsan may shame issue no? Na kapag may ng tulong nga lumapit, no? And I think that's a good opportunity nga talaga to really open up. May mga nakakausap ako. Hindi ito. Meron ako napanood na bagong documentary. Yung documentary, paano yung Combo on the Run kay Eraserheads? You know, Eraserheads, no? Meron yung documentary sa Netflix ngayon. Alam mo yung nangyari dun sa just to give you a preview, spoiler alert, di pa nag-away-away sila, nagkahiwalay sila. May narinig ako sa kanila that struck me a lot. Kasi sabi nila ganito, we came from a generation na hindi kami nagsasalita ng mga concern namin. Kumbaga, sila yung bunch ng mga banda o band members na kahit may issue ka sa isa, hindi niya sasabihin. Just get along. Yung parang tugtog lang tayo dito, huwag tayong magsabihan ng issue. At palagi ko, isa yun sa problema sa maraming lalaki. Siguro tapusin natin yung generation, sabi mo nga Pastor Darwin, na hindi handa maging vulnerable. Di ba tayo parang, ayoko umiyak, boys don't cry, di ba mga ganun. Pastor, narinig niyo na ba yan sa inyo? Bawal umiyak, hindi tayo pwedeng umiyak. So, palagi ko tapusin natin yon kasi huwag tayo magpanggap na laging malakas. Kaya sabi mo nga Pastor J kanina, banggit mo, na-shock pa yung mga member mo, natatalo ka sa chess. Mag-chess nga tayo minsan. Kumbaga, rin tayo, human. Yun human. Yes. Kasi yun minsan ng member, akala tayo, hindi na tayo, naging Android na tayo, wala na tayong damdamin. Di ba? Hindi na tayo tinatablan ng offense, mga ganon. And segunda ko sabi, malaki rin na itulong talaga pas tama kayo yung counseling. Kasi ako din I went through counseling din. Malaki na itulong din ng counselor ko. Shout out doon na kay Doc Ames. Yan, siya yung aking counselor. Webes kami naman, Webes. Kasi akala kasi ng iba, kaya nila. Iba yung kaya sa kinakaya. Magkaiba yan. Pero Pastor, di ko pa yung kay Pastor Chad. Paano naging support group mo? Tsaka, diretsuhin ko na sa next part natin. Paano naging self-care mo as you go through the process? Isa rin sa nakatulong sa akin, katulad niyan, ay ang pagiging vulnerable natin. Hindi naman natin ito kasi pwedeng sabihin kung kanino-nino lang sa member natin or yung mababa yung emotional container na hindi ka maiintindihan, lalo sa church, di ba? Na hindi naman basta-basta nating magiging vulnerable tayo sa church, sabihin natin lahat. So, we have this accountability. I have this 2 best friend na sinasabihan ko din. Isa yon, yung 2 best friend ko. Yeah. Si Attorney Daniel at si Pastor Regan. So, yan yung 2 support group ko. Shout out, Pastor Regan, tsaka Attorney Daniel. Oo, so yun yung mga kasama natin. Isa sila, kaibigan, pwede natin yung mapagsabihan. Basta trusted talaga. No? Then also, counselor na nasasabihan din natin. Kasi as a counselor, kailangan may counselor din tayo. Mapagsabihan din talaga. So hindi pwedeng, counselor na ako, kaya ko na yun, alam ko na yan. Ang tingin kasi sa akin personally,
pastor ka na, counselor ka pa, yung parang, wow, matibay ito. Ganun. Matibay ito. Counselor ka na, pastor ka pa, matibay ito. Kayang sumalo niyan. So, hindi. Hindi. Human din tayo, sabi nga ni Pastor Jay. Human tayo. So, ang mas mahirap doon na hindi naman lahat, pero may mga pastor din na pastor na ayaw talaga, tigas talaga na, di, kaya ko yan, kaya kong saluhin yan. At ang dami kong mga naging counsels na ganun ang naging case din pala, na sinalo lahat hanggang sa, ayun, nag-breakdown na burnout na-stress na. Akala kaya, akala okay lang. Yun naapektuhan na hindi na nagiging, ang tawag dito, hindi na nagiging masaya sa ministry, ginagawa ko na lang to dahil sa ako ay pastor. So, dahil sa ako ay nagsiserve, dahil ako nasa church, dahil nakatira ako sa church, dahil ito yung ginagawa ko. So, isa yun sa dangerous, I think that's dangerous na ganun na yung nangyayari. So, in short, ang gusto kong puntuhin dito, kailangan talaga ng self-care in a way na isa rin yon na may mapagsabihan tayo, may mga trusted tayong accountability, mga pastor, pagsasabihan ko rin, kaibigan. Hindi yung sa akin kasi, marami akong connection na pwede ko mapagsabihan eh. So, pero trusted na napaglalabasan ng aking mga self-care also. Yung talagang solitude yung time mo na ikaw lang. Sa akin nakakatulong 'yon. Iba-iba tayo ng self-care eh. Iba-iba tayo ng ng kung paano mag self-care. Sa akin mabisa 'yon. Na kapag nag-solitude ako lang talagang Nasa pagbalik beach ka lang, ko, pastor. ganon. Parang nasa beach ka lang, mag-isa ka lang. Yun ang isang mahirap na yun kung pamilyado na tayo, kailangan kasama yung pamilya. So, isa yun. Sa nagiging challenge natin. Pero as much as possible, kapag time ko na, manood ako lang, yun, okay na, nakakatulong. So, yun pastor sa akin na nakatulong ng malaking time na may pinagdadaan. Si Pastor Darwin, di ba, Pastor, nasa ka rin, di ba? Isang secular organization. Sabi mo nga, parang dalawa mundo mo. Of course, very prone to burnout din yan kapag marami kang mga deadlines. So, paano self-care mo? Well, good yan, no? Kasi nung last din na, if I'm not mistaken, yung last din na nag-conference tayo, parang sabi ko nga, wow, itong mga kasama ko, pastor, talaga may sabat to, no? In-honor nila. So, siguro sa akin, yung pockets talaga, no? Importante nga yung pockets nung Sabat. No? So, hindi ko man magawa yung full day. I just make sure that end of day or nire-review ko talaga. So, kaya bit-bit ko lagi talaga to, number one. No? At pangalawa, tama yun, really yung conversation. No? You assess the conversation that you have unang-una sa sarili. No? Self-awareness no? Kaya parang minsan may mga sasabi na ako na, okay, malapit na ako sa ko, yung sinabi ni Pastor Ronald kanina, iba yung kinakaya sa kaya no? It's about capability and capacity, no? Kapag yung capacity mo paubos na, no? Hindi na issue yan kasi kung capable ka no? Pero yun, kapag nasasagad, so importante talaga yung allot time. Actually ngayon, every Friday, yun nga, no? I think this is a privilege lang din sa akin na I have an option lang naman, no? To really vacate tong araw na to. So usually Friday ko ginagawa din yung ganyan, yung alone time ni Pastor Chad. No? So I just review my week, importante yun. Tapos assess the situation, assess yung mga next actions mo din. No? Tapos saan ba ako papunta, no? With regards to my feelings, no? And thoughts, and even yung mga ginagawa. Tsaka lakad, So, Pastor, I think very importante Pastor, rin lakad. Yung journaling mo, papunta na publication yan. Oh, actually, recently I also started writing again. So, kaso nga lang, niche ko ngayon, Pastor Ronald. And by the way, si Pastor Ronald ang nag-encourage sa akin magsulat. No? Hindi ko makakalimutan yun. Hinihintay ko pa yung libro mo, Pastor. Tapos mo na. Oo nga So, sa vlog ako, no, mahilig ako mag-vlog. No? So, I write naman about yung mga bagay na ibang passionate ako. No? So, I write about, tech, tsaka ganyan din, mga mindfulness, no, intentional living. Yun. So,
Yeah, So expressing shout thoughts out also. sa lahat ng mga gustong mag-topic o mag-discuss ng topic about digital minimalism, yan, mga tech and ministry, si Pastor Darwin is the man. So, yan Pastor, Yeah. pinapunta kita. So, kontakin niyo Pastor, saan ka makokontak? Shoutout mo yung website mo tsaka vlog spot mo. Saan Yeah, yan? so writer ako sa Medium. So I have a Medium profile. So darwincruz20.medium.com, no. Okay. Tapos meron din ako so siguro sa trying to build also a newsletter, no. Yung Substack ko medyo di ganong active, no. Pero sa West kasi yun yung ano para mga newsletter. So binibuild ko pa siya. So Yeah. Simplified Mind, no. Parang ganun yung niche naman. Simplified Mind yung title ng publication na binibuild ko doon. So, Yeah. simplehan Nabasa natin. ko ilang entries mo doon, Pastor. Talaga ba? Yung tipong kapag binasa mo yung entry ni Pastor doon, tigil na ako magtrabaho, pahinga muna ako. Ganun ang dating eh. Kasi, di ba parang ikaw yung di ba yung nag-promote ng simple living, yung tatapon mo lahat ng gamit mo. Minimalist. Japanese woman. The minimalist. Si Marie Kondo. Marie Kondo. Yun, ganun yung parang advocacy ni Pastor. Simple. Declutter your life. Parang ganun ang dating. Yeah. So, pero Pastor, sa'yo journaling and also sit with your emotions, reflect on life. Which is, maraming mga lalaki hindi kayang gawin yun. Yeah. Kasi sabi mga Pastor Chad, di ba? Pag family man ka na, may ministry ka pa, parang required sa'yo na laging on the move. You always show up for others, pero you do not show up for yourself. That's the problem. At nangyari sa akin yan. Kaya warning sa lahat ng lalaki. Sa lahat ng maraming gustong gawin lahat. Na kahit ng bahay ginagawang office. Nako. Ako na nagsasabi sa inyo, tigil-tigilan nyo yan mga kapatid. May mga emergency reasons for it, pero wag nyong gawing regular na gawain. Sabi mo Pastor Jay, sabi mo 'di ba, pag alas 5 iwan na yung trabaho sa office. Pero ito problema natin mga pastor. Ito, masingit ko lang ito. 'Di ba yung mga emotional issues tayo? May podcast kasi tayo next. Mga nawawala o nagwawala. How do you deal with that? May oras pa naman tayo. Pastor Jay, paano mo na-maintain ang sanity mo sa mga emotional issues ng church? Relationship issues. Challenging talaga. Actually, isa nga yan sa, hindi ko alam, naapektuhan na rin pala ako. No? Pero pinapaalala ko lang sa sarili ko na, work in progress pa din. Kumbaga, may kanya, pinapaalala ko lagi sa congregation hindi tayo pare-pareho ng pacing ng maturity. May mabagal maglakad, may ayaw maglakad para mag-mature, may napakabilis naman maglakad. So, pinapaalala ko na sa sarili ko na medyo mabagal pa maglakad. Para lang to comfort myself and siguro the grace I receive, pay it forward. Extend na lang. So, pero yun nga, ang mahalaga yung sinabi nyo yung acknowledge na naapektuhan din tayo. Naapektuhan din. Kaya lang, maganda pag na-acknowledge natin, hindi natin napapatulan. Kasi alam natin na unlike kung hindi mo in-acknowledge, bigla ka na lang sa sabog, papatulan mo. So, ayun, yung isa. Tapos, mas lumawak yung ko nung nag-aral kasi sinabi ng isang classmate namin, sabi niya, naintindihan ko na kung bakit si Jesus very understanding. Sabi niya, tumatak sa akin yan, first year ko pa lang sa school. Kasi alam niya na bawat tao may pinagagalingan. Sabi ko, Kaya pag ganun yun, ang God, ang default mode ko, ano kayo pinagagalingan nito, kaya ganito to. Mga ganun. Yun na lang, para ma-shift. Sabi nga, may naisulat ako doon sa libro, no? I think, Sakit Edition, Sakit No More. You know them by their fruits, but you would understand them by their roots. Minsan, siguro isa yung sa skill na dinevelop sa atin sa school, no? Na we look beyond people's behavior. Na there is more than meets the eye. Yung kapag galit ito, huwag mong patulan. Intindihin mo ba't galit. Although tayo rin, di ba? Sabi nga, tao lang. Although hindi siya excuse, no? Minsan na bibigay din tayo kasi function din yon kasi tayo mismo stressed Ang daming trigger natin minsan Kaya napakahalaga ng self-care. So, I always remember yung word na halt, di ba? Yung mga trigger natin. If you're hungry,
if you're angry, if you're lonely, and if you're tired. So, ano yan eh, famous yan sa 12 steps eh. Sa lahat ng mga recover na addicts, wag hahayaan na yung hunger tumaas yung need for validation. Pag angry lalo na. Ano ba? Alone, lonely, tired. So alone yata yung A. I don't know. I forgot. So, we must also be aware of our triggers to some extent. Okay? So, marami tayong napag-usapan. Pero di pa tayo tapos. So, lumalabas, napakaganda na meron tayong pagtitimpi sa mga sitwasyon base sa ating pag-unawa dun sa mga issue ng mga nakapaligid sa akin at sa atin. So, we must also have the self-care. So, siguro, siguro, concluding words natin, hindi lang bilang mga pastor and counselor, normal na lalaki sa iba't ibang aspeto natin buhay. How do you now maintain your mental health? Ano yung mga lesson na nakuha mo sa'yo? In addition sa nasabi nyo na, ha? Ano yung lesson na pwede nyo ipasa sa iba? Para at least magkaroon sila ng maayos na mental health at magkaroon sila ng maayos na relasyon sa sarili at sa iba. Okay. Yan. Unahan ko na, Pastor. Sige. Sa akin, learn to choose your battles. Yeah. Alamin mo, ano yung major at ano yung minor. Kailangan ba kung major, siyempre, kailangan mo yung tugunan. Kung minor naman, pakawalan mo na. So, then, alamin mo, ano ba yung dapat na kailangan tugunan at hindi. Kasi kung lahat yan papatulan mo, ma-stress ka, mabu-burnout ka. Yeah. Ubos ang energy mo. Ubos talaga energy mo. So, isa yan sa, I think, gusto ko rin impart sa lahat ngayon. Hindi wala tayong pakialam, Pero, kailangan kasing alamin eh. Kasi hindi man kasi lahat papatulan mo. Wag mo papatulan lahat, mabu-burnout ka talaga. So, pwedeng pakawalan yan. Pero kung major, pag-uusapan. Hindi yung papatulan mo na aawayin mo rin. Hindi ganon. So, pag-uusapan at iintindihin. Kaya napaka-importante ng understanding. Ano ang, sabi nga Pastor Jay, anong pinagmumulan? Yung mga nakapaligid sa akin, bakit ganito yung asal, bakit ganito yung nangyayari, ayun, mahangin na sa amin kasi may bagyo. So, papatulan yan, hangin lang yan. So, ganon. No? Then, ayan yung mga ginagawa ko. It also, may tayo eh. Tayong mga lalaki, meron talaga tayong function na bilang isang lalaki. Ay, meron tayong hobby na hindi mo pwedeng itigil na nakakatulong sa'yo. Sa akin, basketball, isa yan. Basketball. Nakakatulong talaga yan. So, ano yung mga hobby natin na pwede nating magamit or isang bagay every week na nakakatulong talaga sa atin para ma-refresh tayo, di ba? Ma-divert or hindi lang sa ma-divert pero makatulong sa sanity natin. Yeah. Tsaka yung mga may physical exercise na kailangan. Kailangan totoo yan, exercise. Totoo po yan. May nangyari sa akin yan, Pastor, na doon sa Caloocan kasi nga walang po ka lang sa mesa ka lang. Walang ganap ang katawan mo at talagang babagsak at babagsak yung emosyon mo, yung mind mo, yung parang may mga something na hindi mo maintindihan. Yung pala, ang anxiety, tumataas ang anxiety. No? Yeah. Kasi nga isa rin pala 'yon, nakakatulong ang exercise pagpapapawis na to manage our emotion also. Nakakatulong 'yan. So, isa 'yan. Kaya yun yung mga nakakatulong sa akin. I want to impart sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Yeah. Maaring counterintuitive to, Pastor, Pero pag stress ka, ang recommendation talaga walk and run. Yeah. Mag-exercise o kapawis. Kasi yung punto ng ating katawan na masyadong maraming stress, nagpo-produce tayo ng mga feel-good hormones when we have our exercise. That's a good point, Pastor. Sige, kailan ba tayo mag-one-on-one? At least magkasubukan tayo. Poste-poste lang ako. Para masubukan ko na yung carry mo, Pastor. Mga Chet Holmgren lang ang laro ko eh. Baka ikaw, mga Scottie Thompson at mga
Jalen Brunson ng mga ano mo eh. Anyway, sige. Nanonood ba kayo ng NBA Finals? Sinusundan ko ngayon yan eh. Anyway, sige. Pastor Darwin, yung mga bata muna para Sige. Well, maganda yung sinabi niyo about fitness, no? While you were talking, sinusulat ko rin yung, ano. Sa akin siguro, concluding statement, parang for me, itong quote na to nag-resonate sa akin eh. The things that count are often the things that can't be counted. No? Wow. Parang the things that count are often the things that can't be counted. No? Sabi ni isang podcaster din. No? So I think it's really getting clear on what's truly important or being intentional nga sa klase ng pamumuhay na meron tayo. No? Siguro kaya balikan ko lang for context, the many hats that I'm wearing, isa lang sa nag-identify sa akin is that I have to get clear on who I am, on identity. Of course, identity sa Panginoon. Then pangalawa, who I am and what I do. No? So, kahit wearing many hats, for me, dalawa lang talaga. It's just people and public communications. So, if it doesn't align with that, no, parang sabihin, okay, so that's a no for me. No? Kagaya nitong podcast, no, it's an opportunity to share insights with people and through public communication. So prioritization and being intentional talaga siguro with life. No, kasi prioritization is really about the first thing, no? Marami kasing tao kapag ka na-mix up mo na yung priority, no, kasi yung iba kasi they call it priorities, no, pero late 1900s lang naman nag-start yung priorities eh, no, na you cannot have multiple first things, no, in reality. Isa lang talaga. So isa lang talaga eh. So it's really priority. Yung word na priority 1400 lang yung etymology niya, pero yun nga, it's just really focusing one thing at a time, then knowing what needs to go first, no, so that everything else will follow. No, it's really about being intentional with life. Speaking of health, no, actually, and discovery ko nga lately, no, yung walking, no, it's really beneficial for mental health, no, kasi yung physical fitness, kung meron ka niyan, is just, byproduct na lang yung psychological fitness also by the physical fitness that we have. No? So, magdo-domino effect lang din siya no? Kapag alam natin kung ano rin yung uunahin natin. No? So, yeah. So, being intentional. No? So, kapag inuna mo yung health mo, normally, yun din. No? Sunod na rin siya. No? Yung ating psychological fitness. Yeah. Ganda, Pastor, to sinabi mo. Ha? Yung everything that the things that count are often. Oh, yan. Priority talaga, napakalaga. Ang gandang insight nun. Hindi siya priorities. Priority talaga. Priority. Kasi we're spreading ourselves too much. Sabi mo nga, yung capacity and capability, nagkakaroon ng tension. Nice one. Nice one. Okay. Ating Masters of the Universe. Reverend. Pare-pareho tayong master. Siguro may isa ako natutunan that really helped a lot. Yun ay learning to say no. No, kasi nga kaya tayo na-spread too thin kasi lahat gusto nating tugunan, miski sa counseling eh. Uy, ito kailangan matulungan to. Hindi, no, I have to really recognize my limits. Kailangan ko rin ng pacing. Tapos meron din akong other time na may mga concerns na kailangan pagtuunan ng pansin. So, yun, learning to say no. And kaya ako nagawa yun is going back to purpose. Naalala ko nung college ako, kasi alam niyo, laki hirap. Sinulat ko sa journal ko yung purpose. Kailangan mag-engine. So, I made it a point na lahat ng gagawin ko activity papunta doon sa fulfillment ng purpose na yun. So, yun, lagi kong pinapalala ano ba yung purpose ni Lord sa akin. And yun yung gauge ko on selecting activities, yan, saying yes to something, na fulfillment natin sa purpose na pinagagawa. Pag hindi kasi, sayang yung oras. Alam mo naman, di na tayo bumabata. Yun. So that's one thing. And another thing na nakatulong is getting in touch with my inner child. So kung sila Pastor Chad, physical, hindi ako marunong mag-basketball chess lang. Pero ang isang nakakapag sa akin yung, alam mo, collector ako ng toys, comics, ng cartoons, connecting with the inner child. Bisita kayo sa child. Bahay ni Pastor Jay. Meron siyang museum ni Botes Pipe at ni Optimus Prime. Oo. Nakakatanggal ng stress pag pinoporma mo, nailalabas mo, nailalabas. Kanya-kanyang kanya-kanyang stress reliever. So for me, that's one stress reliever. And yun nga, being in touch
ano ba yung mga issues na kailangan na harapin. Pero sa self-care yon. Tapos other than post, no, yung post, yung sabat. Yeah. So basically, yung ito na. Ba't ako biglang na-focus? Well, siguro ako I will end with this spiritual truth, no? Meron akong isang analogy na narinig ko pa, bata pa ako, pero ito pinanghahawakan ko lagi. Di ba kapag ang kotse ginawa sa Toyota, kapag nasira, dadalhin mo sa kasa ng, of course, yung gumawa. Kapag nasira, Nissan, o kaya Tesla. Kasi bakit sa kasa nila ilalagay mismo papagawa? Kasi sila nakakaalam ng modelo. Sila nakakaalam ng parte, kung may spare parts na kailangan, sa kanila rin kukuha na original. So in our life, honestly, whenever we face difficult issues, in particular mental health, pag may sira sa atin, mayroong dysfunctionality, lagi natin tatandaan yung sinabi ni Lord, diba? Invitation niya, come to me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. Kumbaga, maaaring nakakatulong ang counseling, huwag natin iwawala iyon. Pero ultimately, kay Lord pa rin tayo babalik. Siguro sa lahat ng humaharap sa mental health issue, siguro, ang masasabi ko lang siguro, basically, ay lahat tayo humingi ng tulong sa Panginoon, pero wag nating iwawala, may ginagamit si Lord para tayo matulungan din. Ang ating pamilya, ating mga counselors, at sa lahat ng mga maaring magsalba ng ating pagkatao, no, in many ways. So overall, mga kapatid, maraming salamat, Pastor Jay, Pastor Chad, Pastor Darwin. This has been a good conversation. At mga kalabstrak, babalik po itong tatlo na ito sa susunod na mga episode. Sila na po, whether you like it or you like it, makikita nyo na sila lagi sa Labstrack Podcast. At ito rin, meron tayong email dito, no? Yung sticker na kanina pa naglalakad dyan. You can email us kung meron kayong tanong, mga suggestion, kasi ito ay recorded podcast at hindi real-time yung aming response. We will try to respond to your queries through this email. And also sa page na ito, pwede kayong sumagot. Okay? At magtanong. So, mga kalalakihan, I hope marami tayong natutunan. At hindi lang siguro kalalakihan nakaka-benefit dito sa podcast natin, kahit naman mga babae. Nagkataon lang, we celebrate the Men's Health Month, no? That is June. Okay? So before we end, of course, we always end with a good prayer. At pangungunahan tayo ngayon ni Pastor Darwin. Pastor Darwin, can we pray for our listeners and what? Nanonood sa atin. Sure. Sige, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let's pray. Maraming Diyos na dakila sa lahat. Maraming salamat po sa inyo pong kabutihan sa amin. Thank you, Lord, because you have created us according to your own image and to your own likeness. So Lord, thank you that even yung amin pong mga mental health, Lord, you care for us. Even yung mga bagay sa loobin namin, ito po ay mahalaga para sa inyo. Salamat, Panginoon, sa amin pong mga napag-usapan. Dalangin po namin may it be beneficial to men, Lord, realizing that di po kami mga superhumans, Lord, but we are all in need of your help. We are all in need of a community. At higit sa lahat, kinikilala namin na kami po ay namumuhay sa ilalim ng biyaya niya. But there's also redemption, that through your natural means and the supernatural means, na hindi lang namin sinasabi na puro by faith ang lahat. Pero Lord, alam namin na part ng means din ninyo yung paghingi ng tulong sa mga professional counselors. Lord, we pray na buksan niyo po ang isipan ng bawat isa sa amin. At dalangin po namin makita namin yung kahalagahan ng komunidad na maaari pong makatulong sa amin. To really keep us fit, Lord. Kung kami, Lord, ay mayroon din regular na check-up sa mga doktor, we pray, Lord, that we will also have regular check-ups for our mental health conditions sa mga professionals na ito. Salamat po muli for the privilege of sharing this opportunity. May you bless, Lord, ang gawain ng Lovestruck Movement, ng Shalom, Panginoon, sa lahat ng aspeto. And to our listeners, Lord, we pray that may you continue to shower them with your blessings. May they continue to find wholeness, Lord. Shalom, yung wholeness talaga na maranasan po nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan, at sa iba't ibang aspeto pa ng kanilang pamumuhay. Maraming salamat po muli. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. Again, mga kapatid, sa lahat ng ating mga nakikinig ka Labstrack,
Yung amin pong Facebook page, separate po yun. Shalom Counseling Service. You can PM us. At if we could be of help, kami po ay buong pusong nais magkaroon ng pakikipag-interact sa inyo. No? Napakaganda na kayo ay makasama. So kita-kita po tayo muli next week sa ating susunod na podcast. Okay, mga kapatid, maraming salamat. God bless you. Have a good night or good day work. Ano ba? Kasi maririnig nyo to either any time of the day. Okay? God bless, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon.